So so ano na agad eh. Good day sa inyong lahat mga tuds. So basa muna tayo ulit ng comment. So sabi niya ni Deep Black 09. So are pa nung nakaraan pa nahingi ng gastos reveal para dito sa ating project na ginawa sa ating CBR. Ginawa kasi natin siyang inverted forks. Yan Yan. So, idol, umabot ng 20,500 yung nagastos natin diyan sa inverted forks. Ang binili natin dito, yan, butterfly. Butterfly na pang CB190R, inverted forks na pang CB190R, tipos, syempre. Kasi mga tods, hindi umubra yung pang version 4 na tipos tsaka butterfly or yung triple clamp. Tapos front fender na pang CB190R. Tapos axle syempre. Tapos tabas-tabas na lang dito para mapit, then machine shop. Sa 20,000 hindi pa kasama pala yung labor. Ang labor ay inabot din ng 5,000. Bali 25k. Kasi ang nangyari, pinamasin shop natin yung T-post para maging kamukha nung ating stock. Tapos ang isa pang ginawa dito, tinabasan yung chassis. Kita ba? Ayan tinabasan to. Tama ba yung tinuturo? Asan ba? Tinabasan yung chassis diyan para mailiko. Kasi ipinitings namin, hindi kakonti yung liko niya. Ang sa pakanan, walang liko. Diretso lang. Yung pinaka-stopper niya, yun, tinabasan din mga tuds. Tapos ito, tinabasan din. Tapos itong ilalim ng ng inverted na to, tinabasan din para sumakto dito sa ating disc. Ayan Pantay na pantay yan mga tuds. So, isa-isa natin ang inverted forks nasa 13,000. 12,000 kulang ng 13,000 to basta 13,000 pares na. Tapos ang front fender ay 17 plus. May putal pa yun syempre kasama yung shipping fee. Tapos yung front axle, isa pa rin pala ginawa dito sa front axle mga tuds. Tinabasan din yan kasi masyadong makapal yung masyadong makapal yung bilog niyan. Pinamasin din namin yan mga tuds. Ayan. Malinis tingnan yung kanyang axle mga tuds. Tapos may tornilyo din. So, dito naman sa pang-ibabaw, ang inabot kulang 5,000 yung set nitong triple clamp tsaka nung T-post. Nasa 5,000 pesos din. Tapos dito naman sa manobela nating clip-ons, bumili ulit tayo ng bago. Syempre, wala na siyang tawag dyan, hindi nakakasya yung galing sa stock. So ang bili natin dyan 787 na lang ang bili natin mga tuds. So ayan, papakita ko sa inyo kung yung itsura ng ginawa. Originally mga tuds, kapag bumili ka ng isang set na ganito, walang susian mga tuds. Kaya nangyari, pinagawa ko na lang ng paraan. Siyempre, tabas-tabas mga tuds. So, ayan malinis naman pagkagawa. Kaya lang, wala na siyang lock. Hindi na siya nailalak sa susi mga tuds. Kasi malayo Yung suotan ng pinaka-titi ng panglock sa susian, hindi abot doon sa chassis, magkaiba. Tapos, ang setup kasi ng CB190R, ang susian niya naandi dito. Kaya masasabi ko yung setup na ganito, bagay din sa mga CB150R straight fire. Kasi wala ang susian to talaga
Ano, nandito nung nakalagay yung susian ng CB190. Ito, ginawan lang namin ng paraan para maganda-ganda yung gawa. Ayan, oh. Ang T-post naman, konti lang yung imamachine mo, yung papalalimin mo lang yung thread kasi mas mahaba yung daladala nitong T-post, no, mga tods, or yung pinaka axle ng T-post. Sobrang ano. Tapos tingnan nyo, hindi siya sumasabit. Hindi na ako yung sa CBR version 4 na setup, magtatabas pa daw dito sa mga gilid-gilid. Dito hindi na kasi medyo ano to eh. You know, walang sabit to. Medyo makitid ang pagka-setup niya, kaya maganda ng mga tools. Hindi na kahit dito, hindi na tumabas oh. Saktong-sakto lang oh. Ang ganda ng ano, oh. Saktong-sakto lang, ang ganda. So, yun lang naman ano mga tools, sa mga gusto mag-project din ng ganyan, PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Archie Motovlog. Ipapasa ko sa inyo yung link, no, mga tools. Mahirap kasi magpasa ng link sa TikTok, hindi nakiklik, no, mga tools. So, maraming salamat sa pag-comment, idol. Ride safe. Salamat.